Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na sisig na medyo kakaiba. Kaya ako nasabing kakaiba mga kuys, hindi ito authentic na sisig, bali ito'y natikman ko sa countryside pero hindi rin naman ibig sabihin no, na yung ito mismo yung pinaka-ingredients nila or exact measurement nila mga kuys. Bali ito ay hinulaan lang natin base doon sa ating dila or panlasa nating malupit mga kuys. Bali ito nagpapakulo tayo dito ng jowls, tenga, tas may dila rin yung mga kuys. Tas ang medyo kakaiba dito, naglagay tayo dito ng puso at baga ng baboy kasi yun yung medyo nalasahan ko. Pakiramdam ko sa sobrang mahal ng baboy, ito yung ginamit nilang extender mga kuys. Pwede rin naman yan mga kuys. Parang kung titignan mo siya, kala mo semi-bopis na sisig. Kasi may lalagyan din natin ng carrots yan. Nilaga lang natin siya ng 20 minutes mga kuys. Ang gusto natin dyan, hindi sobrang lambot yung katulad nito mga kuys. So yung hilaw pa yung bandang gitna. Kasi pag nagsisisig tayo mga kuys, wag yung sobrang lambot kasi magkakadurog-durog yan. Kasi iihawin pa natin yan mga kuys katulad ng gagawin natin ngayon. Inuna natin yung maskara mga kuys, yung jowls, yung tenga. Nandyan na lahat yan mga kuys. Mga kuys, tapusin nyo tong video na to. Bagay na bagay sa nyo to mga kuys, lalo na dun sa mga nagbi-business o kung yung tipong gusto nyo pang baon-baon o stock sa freezer mga kuys, bagay na bagay ito. Lalo't na't sobrang mahal mga kuys ng baboy talaga. Kailangan natin ng extender dyan mga kuys para medyo maparami natin. At ang ibig sabihin naman nun mga kuys, hindi naman porke naglita extender, hindi na masarap. So nag-isip lang tayo ng mga alternatibo mga kuys na papalag pa rin naman sa sisig na hindi naman authentic. Ulitin ko mga kuys ha. Yan, ganyan mga kuys. Iyawin natin ng ganyan mga kuys yung talagang medyo mapoy. Tapos sisipag-sipagan lang natin mga kuys sa pagbabaliktad para naman hindi maging uling yan mga kuys. Baka naman mamaya maging sisig papaitan at bopis yan mga kuys. Tapos ilagay na rin natin dyan yung puso ng baboy at baga. Iihawin lang din natin na saglitan yan mga kuys para makakuha tayo ng smoky flavor dyan sa ating inihaw na yan mga kuys. Yan mas, balik-baliktarin lang natin yan. Nung una ko talaga natikman to mga kuys yung sisig sa countryside sa Dasma mga kuys, talagang medyo na weirdoan tayo ng konti pero hindi ibig sabihin na hindi masarap. Masarap siya mga kuys kasi unique, sarili talaga nilang mga kuys na version yun, so wala talaga tayong problema dyan. Tapos yun mga kuys, medyo nahula ko lang ng konti, hindi ko lang kung tama talaga na medyo may bagat puso yun. Base lang naman dun sa akin panlasa mga kuys. Tapos mga kuys, yung pinapahid natin dyan, naglalagay lang tayo ng mantika dyan, wala nang kahit ano. Naglalagay tayo nun para iwas dry yung karne at hanggat maaari mga kuys, mapaapoy talaga natin ng parang ganyan mga kuys. Mas masarap kasi yung ganyan na pagkakayaw mga kuys. Kasi talaga naman pasok na pasok agad mga kuys yung pagkakalasa ng ating smoky flavor dyan. Tapos saglit lang naman kasi nalaga naman natin yan. So talagang gusto lang natin magkaroon lang ng talagang amoy baga or usok or apoy yung ating inihaw mga kuys. Yan, lagay lang ulit tayo dyan with ating using banana brush na nabibili sa Lazada mga kuys, organic banana brush. Yung mga kuys natin yun, ang gandang tignan mga kuys, pero promise, ang init mga kuys, ilang balahibo ng daliri ko na yung naubos yan talaga naman. Napasama na dyan sa sisig mga kuys. Balibalik na lang natin mga kuys, yung puso, baga, atay. Hindi ko rin alam kung meron pa silang ibang nilalagay pero yun lang talagang medyo gusto kong ilagay, yung puso, baga. So ito mga kuys, yung medyo kakaiba, nakita nyo naman may carrots tayo, siling panigang na semi pampapogi, siling pula na color violet mga kuys. Tapos yan, tinadtada natin mga kuys, sama-sama na dyan mga kuys. Yan yung puso, baga at maskara. Kasi ito mga kuys, yung sisig sauce natin mga kuys, napaka-basic lang yan. Explain ko sa inyo mamaya. Tsaka ito yung sibuyas na puti. Mas masarap mga kuys, halo mga kuys, sibuyas sa pula at puti, mas masarap yan. Tapos yan mga kuys, ina-explain ko dyan na ito, tinadtad ko na ito mga kuys ng katamtaman lang, yung saktuhan lang. Tapos saktong-sakto mga kuys yung lambot ng karne natin kasi hindi natin siya sobrang pinakuluan at hindi rin natin sobrang inihaw. So ang gusto natin dyan medyo may kunat, yun yung masarap sa sisig mga kuys. Kasi mga kuys, pagka napasobra yan ako, talagang maglalabasan yung mantika niyan tsaka hindi na magandang tignan sa sisig yan mga kuys. Maganda yung talagang medyo makakagat, may ngipin pa naman tayo mga kuys. Pero malambot naman yan. Tapos mga kuys, haluin lang natin ng malinis na ating kamayan. Tapos itong sisig sauce natin mga kuys, napakasimple lang yan. Toyo nor seasoning, liver spread. Kung maglagay kayo ng atay ng manok, walang problema mga kuys. Pero yun lang yung basic na nilagay ko dyan mga kuys para hindi na natin pahirapan yung ating sarili dyan mga kuys. Nakita nyo naman no? Naglagay na rin tayo ng konting suka dyan at calamansi juice mga kuys. Yan yung ating secret sisig sauce na napakasimple mga kuys. Bagay na bagay mga kuys doon sa mga nagninegosyo mga kuys. Promise, itry nyo to mga kuys. Kahit pa paano mga kuys, hindi kayo aaray dun sa presyo ng karne ng baboy kasi napakamahal talaga mga kuys. Tapos yan mga kuys, ang masasuggest ko mga kuys kung magnenegosyo talaga kayo hanggat maaari kayo sa prito, ihaw. Kasi pag prito mga kuys, almost 50% to 60% ang nawawala doon sa karne nyo. Kasi biro mo, nilaga mo na, inihaw mo pa, talagang mababawasan. Pero katulad ng mga kuys, pag magnenegosyo hanggat maaari, yung paihaw para kahit paano hindi siya masyadong maubos yung karne mo mga kuys. Tas yan, ang kagandahan pagka inihaw, syempre mga kuys, hindi mag-expect yung customer mo na crispy yung niluluto mo. Kasi kung crispy niluto mo tas gumawa ka ng maraming ganito tapos sinerve mo mga kuys, promise hindi na yun malutong.
So yun mga kuys, ayun yung mga tips lang natin ni Kuis Chop mga kuys, kung pang negosyo or kung pambahay, maganda nito mga kuys, itabi mo lang mga kuys, sa isang portion ka lang dyan. Pag may bisita, may mga makukulit na mga kaibigan ka dyan mga kuys na gustong mag food trip or inuman, hugot ka lang sa freezer mga kuys, tow mo lang, tapos sisling plate na mga kuys. Tapos yan mga kuys, lagay tayo dyan ng star margarine, no? Pwede rin dyan yung mga nabibili sa palengke na mga margarine na medyo manamis-namis, bagay na bagay dito. Kasi mga kuys, yung sa countryside, natikman ko talaga, medyo manamis-namis talaga yung style ng kanya. Siguro gawa nun sa margarine, tsaka may konting mayonnaise din mga kuys. Yun yung lasa mga kuys na talagang medyo less umay. Hindi ko sinasabi authentic ay nakakaumay mga kuys, na dun pa rin tayo sa sarap nun. Pero ito, mag-try tayo mga kuys paminsan-minsan na iba, hindi naman masama. At kahit pa paano mga kuys, may bago, di ba? Hindi naman puro luma. Yan mga kuys, so halu-haluin lang natin yan mga kuys. Nakita nyo naman. Ang napansin ko lang dito mga kuys, ang tingin ko dito nagkulang ako ng joules kasi medyo less siya ng pots. So sa susunod na gagawa tayo, mas dadamihan natin yung joules para mataba. Kasi usually mga kuys, pag sisig, mataba at mamantika yan. Tapos ito, wag ulit kayo magalit mga kuys sa authentic na sisig. Maglalagay tayo ng itlog dyan kasi merong itlog doon sa countryside. Kaya gagayahin talaga natin yan mga kuys. Tapos yan mga kuys, 3 itlog yata nilagay ko dyan. Tapos halo lang tayo dyan. Tapos ang gusto natin dito mga kuys, wag naman natin gawing scramble itlog dyan. Pagka medyo dumidikit-dikit na ng ganyan mga kuys, pwede na yan mga kuys para hindi naman siya talagang mamu itlog. Ang gusto natin dyan, maging sauce siya ng katulad ng parang ganyang perfect na countryside na sisig ni Kuis Chop. Yan mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang daling countryside na ginaya natin kay Kuis Chop. Salamat mga kuys, kain!